Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito na ho ang ating pong mga balita. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Base ho sa ulat na inilabas ng Pag-asa, ngayong alas 5 po nag-umaga, kanina hong alas 3 ng madaling araw, ang sentro ng Bagyong Ramil ay tinatayang nasa 355 kilometers west ng northwest lungsod ng Dagupan, Pangasinan. Bantay panahon. O nasa 340 kilometers west ng Sinait, Ilocos Sur, na may maximum na lakas ng hangin na umaabot ho sa 65 km per hour, malapit ho sa gitna, at may bugso na lakas ng hangin na umaabot sa 80 km per hour. Kumikilos ito northwestward sa bilis na 25 km per hour. Samantala mga kaibigan ng Occidental Mindoro at Palawan, kasama ho ang isla ng Kalayaan ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa trap ng Bagyong Ramil. Ang buong Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa localized thunderstorms. Ang Occidental Mindoro at Palawan kasama ang isla ng Kalayaan ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang timog silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Ang buong Visayas ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa ilagan silangan hanggang timog silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay panahon. Alas 5:46. Punta na ho natin ang iba pang ating pong mga balita. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Para ho sa iba pang balita, Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, nagtala na ho ng mahigit 130 kaso ng leptospirosis. Siyam na ho ang namatay. Super Radyo, Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Umaabot na sa mahigit 130 ang naitatalang kaso ng leptospirosis na may siyam na namatay sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa sa ngayong taon. Patay sa datos ng Center for Regional Epidemiology and Technology Enhancement ng Department of Health, nasa 133 na ang kabuang bilang ng sakit sa probinsya. Nasa 42 ang naitala sa Puerto Princesa na may 4 na namatay, 34 naman sa Rojas na may 1 namatay, 10 sa Nara at may 1 namatay, habang isang nasawi naman sa bayan ng Aborlan, Sofronia Española at San Vicente. Ang buong region ng Europa ay nagtala naman 262 cases, 35 ang nasawi. Ayon sa Department of Health, kumonsulta sa pinakamalapit na Dr. Health Center sa loob ng 24 oras matapos na lumusong sa tubig baha, lalo't hindi lamang sa ihin na daga nagmumula ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan. Dapat totoo. Alas 5:48 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, Municipal Health Office ng Coron at DepEd magsasagawa ng school-based immunization activity sa mga mag-aaral ng grade 7 ng School of Fisheries sa naturang munisipyo. Super Radyo, Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok!
Opisyal lang sinimula ng Municipal Health Office sa Department of Education at ng School Health Personnel sa Corona ang School of sa Corona of School of Fisheries ang School-Based Immunization Program para ito sa mga mag-aaral ng grade 7. Layunin na programa ito na maprotektahan ang mga kabataan laban sa mga panganib na sakit kabilang ang tigtas, rubella, tetano at diphtheria at ang pagbabakuna ay isang ligtas at epektibong paraan upang mapanatiling malusog at handa ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral. Sa tulong na rin ito ng lokal na pamahalaan ng Corona, mga magulang at guro ay naging matagumpay mo na isagawang pagbabakuna sa mga piling mag-aaral. Inaasahan namang magkakaroon din ng kaparehong aktibidad sa iba't ibang mga paaralan sa lalawigan. Ako si John Vice na Pantakulo ng GMA Super Radio Palawan, Zaparoto. Alas 5:50 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, puntahan po natin ang balita. Mula ho dyan sa Sangguniang Panlalawigan, Board Member Ryan Maminta nagpahayag ho ng kanyang pagkadismaya sa panibagong isyo na kinakaharap ng DepEd Palawan. Super Radio Local News. Lamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanita. Meron po ang detalye ng balita. Pasok! Nagbabala at narawagan si Board Member Ryan Maminta hinggil sa umunay lumalalang kaso ng mga modus at panluloko na inaabot ng ilang guro at kawani ng DepEd Palawan. Sa kanyang pahayag, inilahad niya ang matinding pagkadismaya sa tila'y pagtanggi, pagmamapa at kawalan ng aksyon mula sa ilang lider at kasamahan sa loob ng ahensya. Aniya maraming guro ang naging biktima ng mga modus gaya ng ipinagbibiling items, di mo yung mga phantom position, promotion at transfer scheme. Binanggit din niya na iilan lamang ang naglalakas loob na tumindig at nag-alsa ng boses habang marami ang puipigil na nagpapatanggol o nagkukurwaring wala raw nangyayari o walang alam sa nangyayari. Ay kaminta, may mga lider na pinipilit ipakita sa publiko na kawawa ang mga nasa akusasyon, bagamat ang realidad ay umiiral ang mga nagaganap na panloloko at ang pananamantala. Nagpahayag din siya ng pag-alala dahil sa mga banta sa buhay at iba pang uri ng pananakot na natatanggap ng mga sumusumbo o nagsusumbong sa di umano'y mga katiwalian. Wala namang direktang tugon mula sa opisyal ng DepEd Palawan ang naitala sa oras ng pag-uulat at tinimok ng mambabatas na maglabas ng pahayag at isaalang-alang sa investigasyon ang mga inire-report na modus at aligasyon. Samantala nawagan din siya sa mga guro at empleyado na magtulungan at i-report o isumbong ang mga katiwaliang nangyayari sa DepEd Palawan. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat ito. Kailangan ng matuldukan yung pong sindikato na yan dyan po sa DepEd Palawan. Samantala mga kapuso, sa iba pang balita, Memorandum of Agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Roxas Palawan at mga local pharmacy para sa libreng gamot ng mga pasyente nilagdaan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Roxas Palawan at ng mga pharmacy sa naturang bayan ang nakatakdang lagdaan ngayong araw na ito ng Lunes, October 20, 2025. Ito yung upang mapagkalooban ng libreng gamot ang mga pasyenteng nangangailangan ito na babayaran naman ng lokal na pamahalaan ng Roxas. Layunin ng naturang hakbang na matulungan ng mabilisan ang mga mamamayan ng Roxas na walang sapat na kakayanan na bumili ng gamot, lalo na ang mga senior citizen, solo parent at mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Sa pamamagitan naman ng pakikipagkasundo ng munisipyo sa mga lokal na pharmacy, ay mas mapapabilis daw ang distribusyon ng mga gamot at masisiguro ang maayos na serbisyo para sa mga nangangailangan residente ng Roxas. Magsisimula ang implementasyon ng programa ngayong buwan ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. Kabilang sa mga lokal na pharmacy na lalagda sa nasabi MOA ay ang Sian Pharmacy, RSM Drug Store, Olin Drug House, Bayview Doctors Multi-Specialty Clinic and Laboratory at Right One Pharma.
Samantala, pinasalamatan naman ni Mayor Pete sa bando ang mga nakisang pharmacy at tiniyak ito na mababayaran sila ng pamahalang bayan ng Roas. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:54 na ho ng umaga. Samantala, balikan ko natin si Super June Vicer Bantaculo. 77 na deployable response group ng Coast Guard District Palawan. Inaktibo ng dahil ho sa sama ng panahon, dulot po ng bagyong Ramil. Super Radio Local News. Detalye ho ng balitang yan, Super June Vicer Bantaculo. Sa balita, pasok! Inaktibo ng Coast Guard District Palawan ang mga deployable response group sa iba't ibang Coast Guard stations sa lalawigan ng Palawan dahil sa banta ng bagyong Ramila. Ayon sa CGDPAL, bahagi ng heightened alert ng pag-activate ng 77 DRG, 12 land assets at 34 na floating assets at 9 na air assets na binubuo ng isang aircraft at 8 drones at naka-standby pa ang nasa 1,354 na mga tauhan mula sa mga himpilan ng substation ng PCG sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Ito upang magiganda sa pagresponde sa anumang insidente sa dagat o mga emergency situations. Pinag-iingat rin ngayon ng Philippine Coast Guard ang mga kababayan, lalo na ang mga biyahero, mga mangingisda at mga lalo na mga may bangkang di motor, at inabisuhan na maging mapagbantay sa mga travel advisories na ilalabas ng Philippine Coast Guard. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Alas 5:56 na ho ng umaga. Samantala, mga kaibigan, balikan ho natin si Super JB Juanitza. Pagtaas ng minimum wage sa Palawan, isinusulong ni Board Member Al Nasir Iba. Super Radio Local News. Detalye ho ng balitang yan, Super JB Juanitza. Sa detalye ng balita, pasok! Isinusulong nga ni Board Member Al Nasir Iba na sa gudang palalawigan ng Palawan ang hakbang upang maitaas ang minimum wage ng mga manggagawa sa lalawigan at maipantay ito sa sahod sa Manila o Region 4A Calabarzon. Yet ni Iba, hindi na sapat ang kasalukuyang arawang sahod na mahigit 400 pesos, lalo na patuloy umano ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at petrolyo sa lalawigan ng Palawan. Aniya halos sa pagkain na lamang napupunta ang kita ng mga empleyado dahil upang mawala ng kakayahan ng mga ito na mag-impok o tustusan ng iba pang mga pang-araw-araw na gastusin. Ibinahagi rin na opisyal na mas mababa ang presyo ng petrolyo sa Region 4A, ngunit mas mataas naman ang sahod doon. Samantalang sa Palawan ay baliktad, mataas umano ang presyo ng mga pangunahing bilihin at produktong petrolyo, ngunit mababa ang kita ng mga manggagawa. Dagdag pa ni Iba, nakaka-apekto rin sa mataas sa presyo ng mga bilihin sa lalawigan ng Palawan ang pagiging tourism area nito, kung saan natural na tumataas ang halaga ng mga produkto at serbisyo. Umaasa si Iba na makakakuha ito ng suporta mula sa mga kongresista ng Palawan upang maisulong sa pambansang antas ang pagpapantay ng sahod. Tiniyak din niya na hindi ito magiging banta sa mga negosyo dahil matagal na umano silang kumikita at kayang-kaya nilang magpataas o pataasin ang sahod ng kanilang mga empleyado. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Sana masuportahan yan ang ating pong mga kinatawan sa Kongreso. Samantala, mga kaibigan, services nakapagtala ng pinakamabilis na paglago sa Palawan. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Ang services sa tatlong major industries sa Palawan ang nakapagtala ng pinakamabilis na paglago o growth rate itong nakalipas sa taong 2024. Sa datos, 6.4% ang naitalang paglago sa services sector ng lalawigan. Ang agriculture, forestry at fishing naman o AFF ang nakapagtala ng 0.5% na paglago, habang ang industry ay nakapagtala ng negative 2.9% na paglago. Ako,
Si Wilmar Abreu ng GMA Super Radio Palawan